Mga kapeso Pinoy, gawin nating milyon ang 3K mo sa Pag-ibig MP2. Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakalipas na 5 taon. Noong 2020 at 2021, nakapag-declare sila ng 6% noong pandemic days. Noong 2022 hanggang 2024, tumataas sa 7% ang kanilang na-declare. Sa loob ng 5 taon, i-compute natin kung magkano nga ba ang historical dividend rate or average rate ng Pag-ibig MP2. 6.66% ang kanilang average rate. Ito ang gagamitin natin sa computation natin sa ating mga Pag-ibig MP2 earnings. Kung mas mataas sa 6.66% katulad noong 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2. Pero kung mas mababa sa 6.66% katulad noong 2021 at 2020, ibig sabihin mas mababa din ang ating kikitain sa ating Pag-ibig MP2. Simulan natin ngayong March 2025 ang paghuhulog natin ng monthly deposit na 3,000 pesos. Ang gagamitin natin na dividend rate ay 6.66% at ito yung na-compute natin na average rate sa loob ng 5 taon. Paiba-iba ang dividend rate ng Pag-ibig MP2, depende sa kinikita nila sa bawat taon. Pero ang gagamitin natin dito sa ating computation ay ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Magkakaroon tayo dito ng entitled months. Ang March hanggang December 2025, 10 buwan na lamang ang natitira sa loob ng 12 buwan sa isang taon. Ibig sabihin, ang dividend income natin ngayong March 2025 ay magiging pro rata muna. Paano natin siya i-compute? 3,000 pesos na inihulog natin times dividend rate na 6.66% times 10 months, i-divide natin yan ngayon sa 12 months. Kaya ang kikitain mo na dividend income ay 166.50. Ang total money mo ngayon ay 3,000 plus 166 ay magiging 3,166 na. Sabihin natin mga kapeso na tuloy-tuloy tayong naghulog ngayong buong taon ng 2025 para sa pangarap natin na 1 milyong piso. Ang entitled months naman natin ng April ay 9 months na lamang ang natitira. Pababa ng pababa hanggang December ay maging 1 month na lamang ang natitira para sa entitled month. Kaya ang total na dividend income natin ay 915 pesos. Kaya ang magiging total money natin ngayon ay 30,915 pesos. Sabi natin, akala ko ba compounding interest ang Pag-ibig MP2? Bakit nagmukha ngayon na simple interest method lamang? Sa taon na naguhulog tayo, simple interest method muna ang gagamitin ni Pag-ibig MP2. Add up niya lahat ng dividend na kinita natin through simple interest method. At yan ngayon sa susunod na taon ng 2026, yung buong kinita natin, yan ngayon yung magiging entitled na sa buong dividend o parang magiging compounding na siya. So ang nangyayari parang hybrid computation ng simple interest method at compounding method. Kaya ngayon ang kikitain mo na dividend income dun sa 30K mo last year ay 2,058 pesos na. Napakalayo sa 915. Kaya ang total money mo dun sa 30K mo last year, magiging 32,974 naman sa susunod na taon. Sabihin natin mga kapeso na tuloy-tuloy tayo ngayong maghuhulog ng 3,000 pesos para malaman natin kung hanggang kailan ba tayo maghuhulog para mabuo natin ang 1 million pesos. Gumawa ako dito sa Excel sheet ko ng hanggang 2041. Itetest natin kung by 2041 ba, mabubuo na natin ngayon yung pangarap natin na 1 milyong piso. Ipopulate ko lamang dito ang 3,000 pesos na inuhulog natin on a monthly basis. Tingnan natin ngayon kung by 2041, mabubuo na ba natin ang 1 million pesos. End ng 2027, nakaka 100k na tayo. End of 2029, 200k naman.
2031, 300k na. 2033, 429k na. 2035, 566,000 na. 2037, 721,000 pesos na. By 2039, 897,000 na. 2040, malapit na mga kapeso, 994,000. Actually, pwede ka nang tumigil sa paghuhulog dito. Pataasin mo na lang o tuloy-tuloy natin hanggang 2041 at yung nahulog natin ng kabuuan magiging 1,060,000 pesos na. Pero kung gusto mong maghulog hanggang 2041 mga kapeso, okay na okay lang din naman. At makakabuo na tayo ngayon ng 1,097,000 pesos. Pero teka muna mga kapeso, magkano ang total na nahulog natin bago natin mabuo ngayon yung nagkakahalaga ng 1 million pesos? Bilangin natin mga kapeso. Naghulog tayo ng 30,000 noong 2025 hanggang 2041 naman, nakapaghulog tayo ng 606,000 pesos para mabuo natin yung 1,097,000. Ang total na dividend income natin, i-compute ko siya dito at nandito yung total summation niya, 491,000 pesos. Halos nag 100% na mga kapeso yung kinita natin sa Pag-ibig MP2. Pero gaano naman katagal? Kung i-compute natin, 2041 hanggang 2025 na naguhulog tayo, umabot ng 16 years bago natin mabuo ang nagkakahalaga ng 1 million pesos. Pero sabi nga natin mga kapeso, sa computation natin, ang pinaka-latest na dividend rate ay 7.10%. Bakit hindi yan ang gamitin natin? I-testing natin mga kapeso. Yung 6.66%, palitan natin ng 7.10%. Tingnan natin kung kailan natin mabubuo ngayon ang 1 million. Pero mga kapeso, hindi laging 7.10%, baka umasa kayo. Pwedeng bumaba, pwede rin namang tumaas. Mas okay syempre kung tataas kasi syempre mas malaki agad ang kikitain natin. 2041, 1.1 million. Kanina 1 million yan mga kapeso. Pero dito, 1,144,000. Tingnan nyo yung nagagawa ng mas mataas na dividend rate. Ang bilis talaga makalikom ng pera. By 2040 or 15 years after, naka 1,033,000 pesos na tayo. So, naka-less tayo ng 1 year dahil tumataas ang dividend rate ng ating Pag-ibig MP2. O baka naman gusto mo kapeso, sabi mo, gusto ko pa sana ng medyo mas mabilis. Pwede bang tuwing 13th month pay ko, doblehin ko yung hinuhulog ko? Kung ngayon, naguhulog ako ng 3,000 pesos, pwede bang every 13th month pay? Sabihin natin, every December ka tumatanggap, mga kapeso, ng 13th month pay mo, dodoblehin mo. Gagawin mong 6,000 pesos kasi excited ka na agad na mabuo mo yung 1 million pesos. Tingnan natin mga kapeso kung gaano natin katagal ngayon huhulugan para mabuo natin yung 1 million. Kitang-kita mo dito, 2040, lagpas na sa 1 million. By 2039, nakaless ka ng 1 year ulit or 14 years na lang mga kapeso na buo mo na yung 1 million pesos na pinapangarap natin. O ano mga kapeso, excited ka na ba na mag-invest sa Pag-ibig MP2? O may mga katanungan ka sa Pag-ibig MP2? Aba, just drop your questions below.